tayo. Dahil sa aking grasya, kaya kayo mga naligtas. Hindi dahil sa nais ninyo, kundi dahil sa inyong pananampalataya at kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi kayo makakasunod sa akin kung patuloy kayong lumalakad sa inyong lumang pagkatao. Panahon na upang ito'y inyong isuko, sapagkat malapit na akong dumating, naway datnan ko kayo laging gising. Sumayaw ang aking pag-ibig. Mga anak, kahit magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya at panatilihin ninyong pag-ibig na umiiral sa inyo upang ito'y makita ng hindi pa mananampalataya. Ipapagkaloob ko sa inyo lagi ang inyong mga hinihiling. Good morning mga kapatid. Dumarating na ang araw na ito na ngang unang taon ng ito ng 2014. Dito na ibubuhos ng Diyos ang masaganang pagpapala sa mga tunay na malalabi na talagang laging sumusunod. Aalisin na niya yung mga aka ng iglesia. Yung mga pagmahal sa pera. Alam niyo, sa iglesia ng Palati, halos lahat ng nawala dito. Talaga mapagmahal sa pera. Ayaw mag-igapot maghandog, pinili pa nila tumalikod. Yun ang mga akan eh. Hindi nanalo sa gera ang Israel sa Battle of Ai dahil sa mga akan na nakasingit. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos sa ating iglesia, inaalisan lahat ng akan. So, naglalabi siya ng mga remnants na tunay na mananampalataya, tunay na tagasunod niya talaga, at ibubuo sa masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. So, ang message sa atin ng Panginoon is, we must be obedient at all times. Obedience is a way of living. So, kung iniisip ninyo na ang pagiging Kristiyano ay basta Kristiyano ka lang, hindi, ito'y buhay. It is a way of living. Ito isang pamumuhay, ito isang buhay. So kung hindi ka talaga handa na consecrated ka sa Panginoon, tagasunod ka ni Kristo talaga, hindi ka pwedeng maging tunay na Kristiyano. Kasi lulutang na mga ginto sa huling araw. Mag-aalay na ng katuwiran sa Diyos eh. Lubos na magmamahal na ang iglesyang malalabi. At mapalad tayo. Kasi may inilabi pa. May natira pa sa LCJ Ministry na dadanas ng masaganang pagpapalang spiritual, physical at material. Ang hihilingin natin sa Diyos, sabi ng prophet, ipagkakaloob. Kasi narito na yung panahon eh. Kasi alam nyo, may mga panahon eh. There's always a time for everything. At sa aking mga pagmuni-muni, nararamdaman ko talaga, itong 2014 na to, ang pasimula na ng pagpapala sa iglesia. Ngayon, yung talagang hindi pa talaga sumusunod, mapag-iiwanan kayo. Makikita ninyo ang iglesia, umuusad, lumalago, umaangat, pero maiiwan ka sa baba. Hanggang sa tuluyan, maiiwan ka na sa baba. Kasi ascending na ang buhay natin eh. Hanggang sa ang buhay na walang hanggan, makamit natin. Pero ipararanas muna ng Diyos sa atin ang masaganang biyayang pagpapalang physical at material. Ang hinihingi lang ng Diyos, yung tunay kang sumusunod, consecrated ka ba talaga? Hindi ka na ba akan? Lahi ka na ba talaga ng Diyos? O lahi ka pa rin ni akan? Akin. Laging akin. Akan. Akin yan. Dapat, ang buhay natin, buhay na sa Diyos. A life of Christ. What do you choose? Obedience or disobedient life? Ikaw kasi pipili eh. It's all just indecision eh. Nasa pagdidesisyon mo lang to eh. Pag pinili mong desisyonan, at tulad kagabi, yung anak ko si Jembo, ay ko, Jembo, itapon mo nga yung basura doon sa labas? Oo, hindi lang. Sabi ni Jembo, oo, tatapon ko. Ang tanong ko sa iyo, itatapon mo ba ngayon o hindi? Oo, hindi lang. Pag sinabi mong hindi, ako magtatapon. Sabi niya, itatapon ko ngayon. Gawin mo. O ginawa. So, ngayon, di ba madaling sumunod pag gusto mo? Kasi kapag ayaw sumunod ng tao, mahirap, ayaw mo eh. Pero pag dinesisyonan mo na talaga, magpapaka-banal-banal ka, i-consecrate mo na sarili mo, madaling sumunod. Yun na ang inihingi ng Diyos sa atin, mga kapatid. Yung full consecration. Yung ang banal, magpapaka-banal-banal. Sabi ng Deuteronomy 26:16.
araw na ito ay iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na tuparin mo ang mga palatuntunan at mga hatol na ito, iyong ang gaganapin at tutuparin ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Ng iyong buong kaluluwa, pag-iisip, damdamin at kalooban, ng iyong buong puso, ng iyong buong buhay. Ang buhay mo, consecrated na talaga. Ito yung laging pagsunod sa Philippians 2:12. Ito yung sinasabi ni Pablo na pag nalubos mo na ang pagkaligtas mo, malalaman mo yan, lagi kang sumusunod. Basahin natin, Philippians 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Pag sinabing lagi, always walang word of God na hindi ka sinusunod. Lahat ng utos ni Kristo, sinusunod mo talaga. Na hindi lamang sa harapan ko, o kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, sariling pagkaligtas, lubusin nyo na may takot at panginginig. Work out your own salvation. Huwag mong i-work out ang salvation ng nanay mo, ng tatay mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo. I-work out mo ang sarili mo salvation. At mai-work out mo lang yan kung ang katwiran ng Diyos ang susundin mo. Kasi pag katwiran ng Diyos ang sinusunod mo, hindi ka mahahatulan ng Diyos. Hindi mo katwiran yun Katwiran ng Diyos yung sinusunod mo, Word of God Anong hatol ang ihahatol ng Diyos sa iyo? Di hahatulan niya sarili niya. Pag hinatulan yung ginagawa mo. Kasi hahatulan tayo sa ginagawa natin. Ang ginagawa mo, hindi mo katwiran. Katwiran ng Diyos. So, hindi siya makakahatol. Ang ibibigay sa iyo, pagpapala, masaganang pagpapala. Sabi ng 1 Samuel 15:22, at sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain? Nagaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon, narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig ay kaysa saba ng tupang lalaki. So kung ikaw mag-o-offering, maghahandog sa Panginoon, hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, what's the use? Karumal-dumal ang paghahandog ng isang makasalanan, sabi ng Diyos. Ang kailangan natin paghahandog muna yung espiritu at kaluluwa. Linisin natin ang ating espiritu at kaluluwa, na born again ka na, yung kaluluwa mo nire-renovate. So, ibibigay mo ng todo buhay mo sa Diyos, makakapag-alay ka na ng Diyos, tatanggapin na yung pagsambal pagdakila mo. Okay na yung mga hain mo, kaysa doon sa ginawa ni Samuel, ni Saul. Pinili niya na i-offering yung mga, in-spare niya yung buhay ni Agag, in-spare yung lahat ng magagandang handog ng baka. Yung pagsunod sa Diyos, sinuwel niya. Sabi ng Diyos, patayin mo lahat Wala ka ititira. Ang ginawa niya, nang hinayang siya doon sa mga baka, pwedeng i-offering. Yung buhay ni Agag, hindi niya pinatay. Ang gumawa nun si Samuel. Kinuha niya yung itak pinagtataga si Agag, pinapiraso. Talagang pinagputol-putol. So, ibig sabihin, ang mga kalaban nating masamang espiritu, putol-putol na yan. Wala tayong ititirang maliit. Kasi lahat tayo, meron tayong kalaban May mga gulayan tayo sa buhay natin na malalaking kalaban. At may maliliit din na kalaban, mga Amalekites, Midianites. So, patuloy ang pakikipagbakan, pakikipaglaban. Kailangan magtagumpay tayo sa lahat ng pakikipagbaka sa lahat ng kalaban. Wala tayong ititirang buhay sa lahat ng masamang espiritong kumikilo sa buhay natin. Itatapon natin lahat. Papatayin lahat yan. Sabi ng Diyos, ubusin nyo Ang ginawa, nagtira. Huwag kang magtitira ng masama sa buhay mo. Lilinisin mo sa kabanal-banalan ng salita na walang word of God na hindi ka gaganapin at lahat ng karumihan sa iyo, itatapon mo. Aalisin mo na yung datihang pagkatao, huhubarin mo na. Ang gawa ng laman, magbibihis ka ng bagong pagkatao dahil kay Kristo Jesus. So, ayan ang pagsunod. Sabi ng Acts 5:29. Dadapot nagsisagot si Pedro at mga apostol at nagsabi, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao.
So ito yung ating pagtugon sa Diyos eh. Bago tayo sumunod sa tao, utos muna ng Diyos. Kahit magalit ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, lahat ng buong mundo magalit sa iyo, wag lang ang Diyos. Ang una mong susundin ang Diyos, ang salita ng Diyos. Tsaka ka lang susunod sa otoridad. Kasi may mga otoridad na nag-uutos ng lihi sa Word of God eh. Halimbawa, may asawa ka, unbeliever. Inuutos sa'yo kontra sa Word of God. Huwag mo susundin yung asawa mo. Maililigtas ka ba na asawa mo? Ang sundin mo yung Word of God. Si Kristo, ulo mo, hindi siya. Nagiging ulo mo siya kung ang ulo niya si Kristo. Pero kung yung asawa mo hindi ulo si Kristo ulo mo. Nagpapayag. Pupunta ka sa impyerno. Ayon sa iyong pagsunod eh. Hahatulan ka ng Diyos sa ginagawa mo. Eh, nanampalataya kang lubos, nakipaglaban ka pa na napagta, dadali ka ng Diyos sa langit. Yan ang way of living ng pagsunod ng Kristiyano. Deuteronomy 5:29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito, na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakialanman. So hindi lang concern ng Diyos sa iyo eh. Sa asawa at sa mga anak mo at sa 4th generation pa, sa 4 na saling lahi, concern siya sa iyo. So ang pagpapala na Diyos ibibigay sa iyo hanggang sa 4th generation ng anak ng kaanak-anakan mo. Ewan ko, apo na ba saan yun? Apo sa talakpakan, apo na sa lupa. Kasi wala na, lupa na kasunod ng talakpakan. Di ba una, apo sa apo. Tapos susunod, third generation, apo sa tuhod. Third generation, apo sa talakpakan. Ang 4th generation, apo sa lupa. Apo sa kalimutan. Sa lupa na. Ay, biruin mo hanggang 4th generation. So, gano'n ang Diyos na magbigay ng gantimpala sa tunay na susunod. Kaya ang tinitingnan ng Diyos tayo eh. Tayo mga pinuno, tayo mga ama, tayo mga pastor. Napakahalaga ng may nagnanalangin sa inyo mga kapatid. Kasi kahit anong pagsusumikap mo, kahit ano gawin mo pagsusumikap, kapag walang nananalangin sa iyo, hindi makakakilos ang Diyos sa iyo eh. Kaya napakahalaga ng may nagpe-pray sa inyo. At yan ang trabaho ng mga intercessor, mga pastor. Pastor is up to teach, and an intercessor. A petitioner to God. Ang trabaho namin mga pastor, mag-petition sa Diyos para sa inyong lahat. At kapag makikita mo yan, kapag dinidinig ng Diyos ang panalangin mo, ibig sabihin, matuwid ka. Matuwid kang pastor. Eh pag hindi dinidinig ng Diyos, ang panalangin ng pastor, may kawawa naman yung mga nasa under mo, mga tupa. Naghihintay sila ng pagpapalain sila ng Diyos. Eh hindi, ikaw ang unang dadaanan, ikaw eh. Ikaw yung sanga eh. Eh doon pa lang sa sanga, barado na. Eh paano yung mga susunod na sanga? Barado rin lahat. Kaya napakahalaga ng pinuno. Napakapalad ninyo na nagkaroon kayo ng pastor sa Las Piñas na magiting na kabalyero. Napakapalad nyo rin, nagkaroon kayo ng obispo na magiting na kabalyero katulad ko. Mapapalad tayo. Kasi nakita ng Diyos ang puso natin tapat eh. Ang tinitignan ng Diyos yung puso eh. Kita nyo nun si David, di ba? Sabi ng mga kapatid, payat na payat yun, paano maanay na hari yun? Sabi ni Samuel, hindi tumitingin ng Diyos sa anyo, sa puso. Kasi kung titingnan ng anyo, walang maniniwala kay Manuel at saka sa akin. Walang maniniwala eh. Kasi napaka-kengkoy namin dalawa, paano mo paniniwala eh, walang ginawa kundi magbiro. Eh hindi naman yun na tinitignan ng Diyos, yung puso eh. Napakatapat ng aming mga puso na talagang mamamatay kami maglilingkod sa Diyos at walang sisingit na maling aral. Yan ang talagang pinanindigan ko sa pagkapastor ko. Walang papasok na maling aral sa LCJ Ministry. Kahit sino ka pa, tatanggalan kita ng ulo katulad ni Samuel. Tinanggalan ng ulo si Agag. Sabi ng Diyos, patayin lahat, nagtira ka, siya pumatay. Kaya sabi ko sa mga anak ko, yung inuutos ko sa inyo, hindi nyo magawa, ako gagawa. Oo, hindi lang. Magagawa mo ba? Oo, hindi. Kasi hindi mo naman kailangan takutin o puwersahin sa pagsunod eh. Magutos ka lang. Tatanungin mo, masusunod mo ba? Oo, hindi. Hindi mo masusunod. Di ako gagawa. Kaya sa susunod, nahihiya na. Kaya pag inutusan mo, susunod. So sumusunod sila na may paggalang at pag-ibig sa iyo. Hindi dahil pinupuwersa mo o tinatakot mo.
Kasi ang pagsunod kusang loob eh. Hindi kailangan puwersahin kayo magpakabanal-banal. Ikaw mismo magdidesisyon na magpakabanal-banal, magpakalinis-linis. Uudyukan ka ng Espiritu Santo. Hindi ka na magiging akal. Hindi ka na magiging masuwain. Magiging masunurin ka na. At napakatindi ng blessings na ibibigay sa atin ng Diyos. Temporal at spiritual. Lalo na yung spiritual. Jeremiah 24:7. Ito yung pinaka-importanting kaloob ng Diyos na pagpapala sa atin eh. Yung makilala ang Diyos. Kasi pag hindi mo nakilala, walang buhay na walang hanggan. John 17:3. Ang makilala ang Diyos na tunay, ang buhay na walang hanggan. Eh hindi ka binigyan ng Espiritu ng pagkilala. Paano ka maniligtas? Kaya babasahin ko sa inyo sa 5, 24:5-7. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, kung paano ang mga mabuting igos na ito, gayon ko kikilalanin ang mga bihag ng Juda na ating pinayaon mula sa dakong ito na patungo sa lupain ng Kaldeo sa ikabubuti. Sapagkat aking itinitig ang aking mga mata sa kanila sa ikabubuti. At aking dadalhin uli sa lupain ito at aking itatayo sila at hindi ko itutulak sila. At aking itataglag sila at hindi ko sila paaalisin. So yun ang ginawa ng Diyos sa iglesia na panatib. Itinatag tayo, hindi tayo inalis. At aking bibigyan sila ng puso. Bibigyan ng pangunawa ang ating puso, ang ating buhay, ang ating isip, damdamin, kalooban, ang kaluluwa. Ang buong pagkatao natin, bibigyan ng Diyos na makilala siya. The Spirit of Revelation. Hindi lahat ng tao may Spirit of Revelation. Pagkat ang revelation, si Kristo magpapahayag sa iyo ng kaluluwa. Hindi ko mo kabisado mo Bible, okay ka na. Hindi. Pag hindi ipinahayag ng Espiritu Santo sa iyo, ano talaga ibig sabihin ng salita ng Diyos, hindi ka makakaunawa. Napaka-importante ng Spirit of Revelation. Iyon ang ibinigay sa atin, itinatag tayo at hindi tayo inalis. Ako na ako ang Panginoon at sila'y magiging aking bayan. At ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila'y manunumbalik sa akin ng kanilang buong puso. So ito ang ginawa ng Diyos sa iglesia ng LCJ eh. Hindi niyo ba alam na dinivide talaga tayo? Kung paano dinivide ng Israel nung araw, na-divide ang Israel eh. Yung Israel pinamunuan ni Saul, yung Judah pinamunuan ni David. Hanggang sa ginawa ng Diyos, pati buong Israel nagkaisa na. Kaya for 40 years nag-hari si David, sa Judah 7 years. Yung remaining 33 years, sama-sama na naghari na si David sa buong Israel. Na-divide din tayo, di ba? Pero ngayon, talagang talagang dadaan tayo sa bautismo sa apoy kasi matira matibay eh. Ito na yung panahon na yun eh. At yung matitira na yan, makakaranas talaga ng kasaganaan sa lahat ng bagay. Katulad nung sinabi ni John K. Gaius, kagalang-galang na Gaius. Idinadalangin ko sa Diyos na pagpalain ka at sumagana ka sa lahat ng bagay, katulad ng pagsagana ng iyong kaluluwa. Kasi yan ang unang pinasagana sa ating kaluluwa, espiritu eh. Inalis tayo sa maling aral, maling pananaw, maling kaisipan, maling idea, maling opinion, maling pagkaunawa, maling pagkaalam. Nakapagpahinga na yung kaluluwa natin, tapos na. Natagpuan natin dapat matagpuan, pero kailangan pagpahingahin din yung katawan eh. Nagkakasakit eh. Kailangan pagpalain ng katawan at lahat ng bagay. Mga material na bagay, susupply sa atin. Lahat yan. Pero yung condition, imit mo. Sumunod ka sa lahat ng dekreto ng apostol. Kaya bago namatay si Brother Manny, talagang ginawa lahat ng dekreto. Tapos na. And kung tumatumis din yung kay Brother Manny, it is finished din eh. Nung mamatay si Brother Manny, tapos na eh. Doon nagsimulang ma-divide na todo ang divide na nung una, nagka-divide pa. Kaya, ganun na nagagat. So, talagang ganun eh. History will always repeat itself. It will always repeat itself. History. Talagang ganun. At ito pa isang magandang binigay ng Diyos sa ating spiritual, Ezekiel 11:19. Aking bibigyan sila ng isang puso. So, isang puso lang tayo, isang pag-iisip, isang opinyon, isang buhay, isang pananampalataya, isang Diyos, isang bautismo, isang iglesia. At aking lalagyan ng bagong diwa ang loob ninyo, new spirit.
i-renew ng Spirit. At aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman. At aking bibigyan sila ng pusong laman. So aalisin ng Diyos ang dating pagkatao na natin. Itong nalalabi sa LCJ na to, aalisin yung dating pagkatao. Gagawin tayo mga bagong nilalang talaga. Pero mag-commit ka muna bago gawin ng Diyos yun. Maging bayan ka ng Diyos. Upang sila'y magsilakad sa aking mga palatuntunan at ganapin ang aking mga kahatulan at isagawa. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos. Ngunit tungkol sa kanila, na ang puso'y nagsisunod ayon sa kanilang mga karumal-dubal na bagay, ay sa kanilang mga kasuglam-suglam, aking pararatingin ang kanilang lakad sa kanilang sariling ulo, sabi ng Panginoon. Pero yung masuwayin, yung lumalabas ng iglesia, kaparusahan na igagawad ng Diyos doon. Pero sa atin na nalabi, masaganang pagpapala. So huwag niyong imimiss itong pagpapala. Sayang eh. Matagal na propesya na yan, noon pa. Pero itong 2014, magre-report nga kayo sa akin kung sino na talaga yung nakakaranas ng pagpapala. Kasi maraming nagre-report na sa akin eh. Para malaman natin. Kasi hindi naman pwede magmensahe ang Diyos nang wala namang ebidensya. So naglalabas siya ng mga ebidensya. So pagpapalang spiritual, physical at material. Ipatotoo nyo, mag-report kayo sa akin, lalo na sa member ng palate. Sabihin nyo, Lari, ganito, ganyan. Kasi marami rin nagre-report sa akin eh. Kasi yung mga prayer ko sa inyo, halimbawa, katulad halimbawa ni Ray, pinagpe-pray ko maging manager to. Pag manager ka na Ray, sabihin mo naman sa akin para hindi ako magmukhang tanga, Lord, sana po manager. Nung pala, manager na. Ay sabi ko kay Ana, nag-a-apply din siya manager eh. Sabi ko, Ana, pag manager ka na, sabihin mo sa akin ha. Para hindi naman ako mukhang tanga. Pray pa ako ng pray. Nung pala, okay na. Kasi nangyari sa akin niya, may member ako dito, si Angie eh. Pinagpe-pray ko na makauwi na payapa. Ay, 1 linggo na pala nakauwi. Nagpe-pray pa ako. Wala nagsasabi. Ay, sabi ko, mag-report eh. Magre-report kayo. Napakahalaga kasi na makakita natin yung prayer natin dinidinig. Madalas ko sabihin sa Diyos yan eh. Panginoon, kung yung mga prayer ko hindi mo naman ditinggin, what's the use ng pagiging pastor ko? Ako yung mamamagitan sa member ko eh. Tapos hindi mo ko susundin. Alam niyo ba na yan ang ministeryo pinakamahalaga sa huling araw? Hanggang ngayon, yan ang ministry ng Panginoong Jesus. Nag-i-intercede siya sa atin sa Ama hanggang ngayon. Hanggang hindi pa siya pinabababa, diretso intercession. Kaya ang intercession ng mga pastor, ang napakahalaga. Butit mayroong mga matutuwid na pastor na dinidinig ng Diyos. Si Pablo, alam niyo ba, si Pilimon pa sinasabihan ni Pablo, sabi niya, Pilimon, ipag-pray mo nga ako sa Panginoon. Kasi alam ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Yun si Pablo na, ha? Hindi mo alam niya, si Pilimon, dinidinig ang panalangin, eh. Kaya huwag kayong mahihiya magsabi sa pastor nyo, Kuya Manuel, pag-pray mo nga yung ina-applyan ko trabaho. Kasi parang masungit yung personal officer doon, oh. Pag-pray mo nga ako. Kasi mamamagitan kami para sa inyo, eh. Nasa Hebrews 17 yun, eh. 13:17. Namamagitan kami. Tignan natin kung tama ngayon. Magsitalima kayo sa namumuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila. Sapagkat pawang nagpupuyat. Pag nagpupuyat ka, nag-i-intercede ka. Dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may happy sapagkat sa ganito hindi ninyo mapapakinabangan. So kami mga pinuno, para kami nagsusulit eh. Nagpe-pray kami ng todo sa inyo. So inyong mga members na iglesia, ibabalik nyo naman yan, support materially and spiritually din. Ipag-pray nyo lagi ang mga pastor nyo, supportahan nyo ng kakainin, ng dadamitin, maging tapat kayo sa mga ikaputandog para sumagana ang iglesia. Kasi malalaman mo rito kung sino yung hindi sumasagana, magnanakaw pa. Pag magnanakaw pa yan, ibebenta mo sa bandang huli, ibebenta mo si Kristo 30 pirasong bilak. Mas mahal pa dun sa ano eh. Kasing halaga lang ng baka. Nung araw sa Old Testament, kapag meron ka na disgrasyang baka o nahulog sa balon, 30 pirasong pilak ang ibabayad mo. Si Kristo, yun lang ang halaga eh. 30 pirasong pilak, isang baka. Lalo si Joseph, mas murang-mura. Ibinenta ng mga kapatid, 20 pirasong pilak lang. Pero kita nyo, nag-intervene ng Diyos kay Joseph, ginawa siyang paraon. Prime Minister of Egypt. Ganun din si Daniel, nag-intercede ang Panginoon. Ginawa siyang third president.
Ganon din kayo. Pag umaangat kayo sa buhay ninyo, sa hanap buhay nyo, hindi kayo yun. Iniaangat kayo ng Diyos dahil masunurin kayo. Si Daniel nga, si Shadrach, si Abednego, kahit na sunugin sila sa pugon, susunod sila sa Diyos. Eh di ba't 7 beses pa pinalakas ni Nebuchadnezzar? Tapos yung tignan niya, nakita niya may pang-apat, angel of the Lord. Hindi natutupok yung balat ng tatlo. Naglalakad doon sa apoy kasama yung angel of the Lord. Kapag sumusunod tayo sa Diyos, protektado tayo ng Diyos. Eh nung panahon na yun, pinapakita materially. Ngayon, spiritual na yan eh. Kaya pag sinunog ka sa pugon nga, sunog ka. Kahit hindi 7 beses palakasin nyo, sunog ka. Hindi na pwede. Spiritually na ngayon. Ibig sabihin, kapag sumusunod talaga tayo sa Diyos, walang masamang espiritong makakakilo sa atin. Submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. So walang makakapormang masamang espiritu sa submit to God. Sabi sa James 4:7. At ito pa ang mga pagpapala. Exodus 23:25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. So, hindi lang tubig, hindi lang tinapay, pati sakit. So, ganun ang plano ng Diyos sa atin. Sa mga malalabing remnants sa iglesia, sa mga tunay na matatapat, sa mga committed talaga, consecrated, aalisin niya pati mga sakit. So, kung iniisip natin na para bang hindi nagagaling ang sakit natin, nagkakamali tayo. Ako nga, itong ang pilay ko to sa paa, di ba? Itong tawag dito, may pangalan to dati. Severe pantalar, arthritis, ang sakit ko. Kailangan i-operahan, lagyan ng bakal. Ang prayer ko sa Lord dito, Panginoon, ikaw ang bahala. Kung gusto mong lagyan ng bakal to, ikaw bahala. Pero kung ayaw mo, okay lang. Yun ang prayer ko, pero gusto niya eh. Gusto niya, ayusin ang paa ko. Dahil yung pagpasok ng pagpapala, pero mo, dami mong pera, pilay ka. Pupunta ka sa isang lugar, ang bagal mo. Walang kakwenta-kwenta yung may sakit ka, dami mong pera. Di ba? So, inayos. Ay ko ba? Inayos ng Lord. Eh sa akin, okay na yun eh. Kahit ako parang si Johnny Depp na may sapatos na sa pilay, okay lang eh. Hindi ko na iniintindi. Papalitan naman ang katawan ko eh. What's the use? Pero may mas magandang plano ang Diyos eh. Yung pagpapala, mararanasan mo talaga na maganda. Hindi abnormal na pagranas. Normal. Masaganang pagpapala. Tapos makakakain ka rin ng mga pagkain makakain mo na hindi makaka-epekto sa mga iba't ibang sakit natin. Kasi kailangan ma-experience natin yung part. It is a part eh. Yun yung kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihang makabahagi sa mga pagpapalang spiritual, physical at material. Hindi katulad nung iba, talagang napakarami nilang pera, hindi na sila makakain. Ang daming pera, hindi na makapagmamasyal. Ang daming pera, hindi makalabas. Pero hindi ganun eh. Ang pagpapala ng Diyos agalang ibibigay sa atin. Sabi sa Psalm 81:16, He will satisfy us. Kanya rin pakakanin sila ng katabaan ng trigo at ang pulot mula sa bato at bubusugin kita. God will satisfy us. Ibibigay ng Diyos lahat ng pagpapala sa atin. Wala kang masasabi sa Diyos, kundi puro pasasalamat na, Panginoon, ba't ganito? Kahit ako ganito, pinagpapala mo ko. Parang hindi tayo karapat dapat sa pagpapala. Dahil pinaggagawa natin, hindi naman talaga din okay eh. Sa totoo lang, mag-isip kayo ng ginagawa nyo talagang kayo nagpakabanal-banal. Yun, wala eh. Hindi pa rin talaga tayo seryoso talaga eh. Ako seryoso na, pero parang kulang na kulang eh. Parang bang kulang yung pagsunod ko. Ano pa ba dapat kong gawin para talaga makasunod ako? Gusto kong i-prove sa sarili ko na talaga ako'y masunurin talaga, na ako'y sumusunod sa lahat ng gusto niya. Eh kung mo nakikita na ng Diyos yung puso natin, perfect na tayo sa Diyos. Kasi kailangan ganun ang puso mo eh. Tinitignan ng Diyos ang puso natin. Sabi sa Isaiah 30:23,
At siya'y magbibigay ng ulan sa inyong binhi, na inyong hahasikan ang lupa. At ang pagkain bunga ng lupa at magiging matabat masagana. Sa araw na yon ay manginginain ang inyong mga hayop sa mga malalaking pastulan. Biruin mo, hindi lang maliit na malalaking pastulan, big time. God will make us big time. Hindi lang yung mga ordinary, big time. Talagang masagana, spiritually, physically, materially. Hindi katulad ng mayaman, materially lang. Hindi sila big time. Small time, materially. Baliwala yun eh. Yung spiritual tsaka physical. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa kung may diabetes kayo, kung mayroon kayong arthritis, high blood kayo, kung ano-ano sakit. Sumunod lang kayo na sumunod. The word of God is health to the flesh. Amen.